Glory to God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Muli, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus na muli ay binigyan ako ng pagkakataon na maging kasangkapan sa gawain niya sa gabing ito. Isang mapagpalang Wednesday po ang gabi sa inyong lahat, sa ating lahat. Kumusta po? At lubusin ko na po ang aking pasasalamat dahil ako po ay nakabalik na dito sa Bulacan. Maraming salamat at ako ay sinamahan niya sa aking pagbiyahe. No? May mga pagbabago ng pagbabiyahe. Ano po? Pero ganun pa man, lahat ng pabor ay akin pong naranasan at ligtas po akong nakauwi dito sa aming tahanan. At glory to God dahil talagang ang pagsama niya almost 3 months po kasi nawalay ako sa aking pamilya dahil from the demise of my father. That was March 12. Actually March 10 siya and then umuwi ako March 12. So nakauwi naman ako dito sa Bulacan June 7 na. Glory to God. Anyway, ang kapurihan at pasasalamat, pagdakila ay sa Kanya lamang. Amen. So sa gabi pong ito, atin pong pag-uusapan ang patungkol po sa mga talata na kung saan napakahalaga po sa pagtuturo ng ating Panginoon patungkol po sa prayer. Ano po? It actually speaks about 3 kinds of prayer that should be part, maging kabahagi, maging parte ng ating buhay pananampalataya. Ano po? So basahin po natin ang mga talata na ating pag-uusapan sa gabing ito. From Matthew chapter 7 verses 7 to 12. No? Matthew chapter 7 verses 7 to 12. Verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Verse 8, for everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. For which one of you of his son asks for bread will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Verse 12, so whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Hallelujah. Amen. Glory to God. Sandali po tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon pong ito na kami ay makapag-aral ng mga salita. Samahan niyo po kami, biyayaan niyo po kami. Patuloy na itinataas ko po sa inyo ang aming pong pag-uusapan, Lord, patungkol po sa panalangin pong ito na nais mong matutunan namin, Panginoon. Gamitin niyo po ako maging kasangkapan, maging mapalalahanan, Panginoon, ang aming mga kapatid, ang aking mga kapatid, at patuloy na maging inspirasyon ito, Panginoon, na patuloy ay dumulog sa iyo sa panalangin, Panginoon. At Lord, patuloy na linisin niyo po kami, lalong-lalo na, Panginoon, ay inyong pong abang lingkod na ito. Naway patuloy na magmensahe ka, gamitin niyo po ako maging daluyan ng inyong pong pagpapala na iyong pong mensahe sa gabi pong ito, Panginoon. Buksan niyo po ang aming pong mga puso, ang aming pong mga isipan, Panginoon. At patuloy na sa iyo na lamang po namin, Lord, ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So base po sa atin pong binasa, magmula po sa New Testament, sa Matthew chapter 7 verses 7 to 12, makikita po natin doon ang tatlong klase o 3 parts of prayer actually.
So number one, ask, humingi, at kailangan po nating humingi para tayo ay mapagbigyan. Ano po? Sabi nga, ask not and you get not. So sa dictionary po, kung atin pong tatalakayin ang word na ito, kung atin pong titingnan ang meaning, ito po ay nag-define ng isang verb as to make a request as a favor. Sabi ko nga kanina, hindi po tayo kailangan po nating humingi. Ano po? At hindi po maaring humingi tayo sa isang hindi kakilala o sa estranghero without doubting, no? Ibig sabihin, pagka humingi ka sa isang hindi mo kakilala, maaring magkakaroon ka ng pag-aalinlangan, ano po, na bibigyan ka ba o hindi. So, on the other hand, if we ask to our earthly fathers, ano po, sa ating mga ama, alam natin, assured tayo na talagang bibigyan tayo ng hinihingi natin, ano po. So likewise, the Bible says, God is our Heavenly Father. So assured po tayo ng Kanya pong ibibigay. Lamang, mayroong dalawang kondisyon po dito sa pagbibigay niya, pagtutugon ng ating mga panalangin. Ano po? According to Matthew chapter 21 verse 22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Amen. So, there are two conditions na kailangan nating malaman sa mga talatang ito. Ano po? Number one, you have to ask in faith. And then, 1.2, act in faith. Pag-usapan po natin yung ask in faith. Faith is, sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 1, ano po? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So faith has to do with things that are not seen, amen, yung mga hindi natin nakikita, and hope with things that are not at hand. So maaring itong mga salitang ito ay mahalin tulad sa self-confidence. But please don't confuse with it. Hindi po ito self-confidence. Faith is not an emotion. Ano po? Faith is not a feeling. Hindi po ito ang nararamdaman mo. Faith is not an emotion and or feeling either. Na pagka sinabi mong nararamdaman kong ganito ang mangyayari, ay talaga mangyayari na. Ano po? Dahil nakakalungkot mang isipin, marami po sa atin ngayon or sa mga karamihan, ano po, na doon na lamang nila ipinagkatiwala ang buhay nila sa mga kamay ng uncertainty. At marami po ang nakakaranas o gumagawa nito, malungkot mang isipin, na ipinaubaya na lamang nila ang kanilang mga buhay doon sa mga bagay na nakikita nila dahil hindi nga sila makapaniwala o hindi nila makuhang magtiwala sa mga bagay na hindi nakikita. No? Faith. So ano nga ba? Faith, kung iisipin natin,
sorry, kung iisipin po natin, marami po ang hindi po talaga makapaniwala o nagbibigay ng tiwala sa ating Panginoon. Ang ibig lamang po sabihin, faith is the conviction that the most powerful, the Almighty God, yet invisible God, will provide us what we hope for. Ano po? Isa lamang po itong patutuo o katotohanan. Yes, our God is invisible. Hindi po natin nakikita. Pero nothing is impossible. Lahat po ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon para sa atin. Ano po? So, 1.1, ask in faith. No? Matuto po tayong humingi na may pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? And number 2, o 1.2, act in faith. So, kailangan po nating humakbang ayon sa ating pananampalataya. Act in faith. Pray as everything depends on God, sabi ni Martin Luther. Then work as everything depends on you. So meron tayong dapat gawin sa ating mga panalangin. Gaya nga ng paalala ko nung manakaraan, James chapter 2 verse 26, no? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So mahalaga po nating maunawaan na sa ating pananampalataya, hindi po ito dapat stagnant or nakapondo ka lang. Dapat humakbang ka. Kailangan meron kang gawin. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, it says that faith not accompanied, hindi sinasamahan ng iyong action, ay wala pong buhay. Patay po yan. Mangyaring napaka laki ng iyong tiwala, pero pag hindi mo sinamahan ng hakbang ang iyong panalangin, wala pong mangyayari dyan. Yan po ang sabi ng James chapter 2 verse 26. Ano po? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from the works is dead. Kailangan po magkasama yan para malaya pong makakilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga pinapanalangin. Ano po? Now, faith is not just something you like to talk about. No? Hindi po ito parang gusto mo lang ipagmayabang, ipagsabi. It's something you do. Faith, tandaan natin mga kapatid, faith is only activated when we act. No? Faith is only activated when we act. Amen? So therefore, sabi ng Mark chapter 11 verse 24, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So kailangan matindi po ang iyo pong conviction. Kailangan po matindi po ang iyo pong pagtitiwala, no? Na pinapanalangin mo pa lamang, ariin mo nang tinanggap mo na. Amen? Ito isang paraan na tayo ay kumilos ayon sa ating pananampalataya. Pagtitiwala na tinanggap na natin ang mga bagay na ating hinihingi. Amen? So, kailangan po nating humakbang, no? So far, ano po ang atin po mga natutunan? No, mahalaga that faith is only activated when we act. Number 2 po sa atin pong binasa. Number 2 po tayo, seek. Pray in accord with God's will. No? Hanapin natin
ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Meron po akong nabasa sa Our Daily Bread. Meron pong isang prisoner, at siya po'y nanalangin with his eyes closed. And nung nakita siya, na-notice siya nung kanyang kakosa, pinagsabihan siya at kinutya pa siya na kahit anong panalangin mo dyan, hindi ka basta-basta makakalabas dito ng mabilis. Pero laking gulat nung kakosa niya, nung binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi niya na, I do not pray to get out of this prison, but to do the will of God. So sa ganitong ganung mga sitwasyon, nakuha pa niya na manalangin kung anong kalooban ng Diyos sa kanya. No? That is what we are going to talk about. Seek. No? Number 2 po natin na point. Seek. So kailangan po nating manalangin na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sa Santiago po, nung nakaraan, sinabi ko po sa inyo ito, James chapter 4 verse 3, na you ask and you do not receive because you ask wrongly to spend it on your passion. So, ang sinasabi lamang po dito na kailangan nating panalanginin at hangarin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi niya, tandaan po natin mga kapatid, hindi niya sinasagot ang mga panalangin na salungat sa kanyang salita. Kaya nga dapat pray in accord with God's will. Manalangin po tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Nang sa ganon, sinabi ng James chapter 4 verse 3, paalala ni Santiago sa atin, hindi nyo natatanggap yung mga panalangin niyo dahil mali yung intensyon, mali yung puso ninyo dyan. Alisin ninyo yan at sasabihin at kailangan yung ma-inline doon sa kalooban ng Diyos ang inyong mga panalangin. Dahil kailanman, sabi ko nga, hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin kapag ito ay salungat sa kanyang mga salita. Sa Philippians chapter 4, alam nyo kasi mga kapatid, itong sinasabi dito sa yung mga binasa natin na talata, sa Matthew chapter 7 verses 9 to 11. Kung titingnan po natin doon, babasahin po natin, makikita natin doon, kinukumpara tayo bilang mga ama, yung mga ama ng tahanan, na kaya nating ibigay ang mga bagay para sa ating mga anak, Gagawin natin lahat, maibigay lamang yung mga pangailangan ng ating mga anak. Ganon din po yung nais ng Panginoong Diyos sa atin. He is our Heavenly Father at matindi. He cares for us. Matindi po ang kanyang pagmamahal sa atin to the point of sending His only Son, si Jesus Christ, para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. So, ang mga bagay na yan na ating pong mga kinakaharap ngayon, alam ko, samut-sari na po ang ating pong mga kinakaharap. Salamat sa Lord dahil sa kabila ng mga kahirapan na yan, hindi niya tayo iiwan. Sasamahan niya po tayo. Amen? Sabi ni Lord sa Philippians chapter 4 verse 19. Tingnan po natin ito mga kapatid. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. So paalala po mga kapatid,
Yes, God promised us to provide all our needs. Needs po yun. So, hindi po yun wants. Ano po? So, it's time to distinguish between your needs and your wants. Yes, gusto mo yang magkaroon ka ng ganyan. Gusto mo nang magkaroon ng ganito. Ang dami mong gusto. Pero, kailangan mo ba yan? Dahil alam ng Diyos, hindi ka pa lumalapit sa Kanya, alam na ng Diyos kung anong kailangan mo. Minsan nagugulat ka na nga lang eh. Ano po? Meron ng provision agad. Dahil alam ng Diyos, kilala niya tayo. From the point na tayo isinilang, no, counted nga lahat ng buhok natin eh. Alam niya. So, why not put all your trust, put all your faith in Him, put all your cares, no? Ilagak natin lahat ng ating tiwala sa Kanya. Na lahat ng ating pangangailangan, kailangan na, hindi po gusto. Hindi po yon. Ang sasagutin lamang ng Diyos, ang Kanya lamang tutugunin, yung kailangan po natin. Dahil as a father, of course, hindi, kahit ako naman, ano po, bilang ama, hindi ko naman pwedeng ibigay na lang ng ibigay kung meron akong kakayanan, ano po. Hindi ko naman pwedeng ibigay na lang ng ibigay kung anong gusto ng aking anak. To the point na mapapahamak na siya. No? Ganon din po yung ama natin na nasa langit. Hindi niya hayaan na yung mga pagpapala, na yung mga ibibigay niya sa atin ay magiging daan yon para tayo ay mapahamak. So, amen? Now, how to discern God's will? Paano natin malalaman o mahihuhatigan ang kalooban ng Diyos? Ang sabi dito, discernment in Scripture, no, is the skill that enables us to differentiate. Ulitin ko po, discernment is the skill that enables us to differentiate. It is the ability to see issues clearly. So, maliban dyan, nakikita natin na discernment ay magbibigay sa iyo ng guidance. Amen? Magbibigay sa iyo ng kaliwanagan sa anumang mga confusion or na pagkakagulmihanan, ano po. Madidiscern mo malalaman mo yung kalooban ng Diyos. Dahil it will give you or it will bring you more closer to God. Amen? Now, letter A, on how to discern God's will. Of course, meron na tayong mga karanasan, ano po, sa buhay. Lalo na nung tayo ay kinatagpo ng ating Panginoon. No? By obeying what you already know to be God's will. Alam mo na yan. Huwag mo nang gawin yung mga bagay na mabigat or salungat doon sa pananampalataya mo. No? God is very clear about many aspects of His will. Ang sabi sa John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So malinaw po dito na kung tayo ay patuloy na sasama sa Kanya at ang Kanyang mga salita ay sasama sa atin, no?
magkakaroon po tayo ng kalinawan dahil po sa pamamagitan ng kanyang mga salita doon natin. Pangalawa po, God's Word, or the Word of God, is our main tool for testing His will. No? Ito'y mabisang kasangkapan para alamin kung ito ba ay kalooban ng Diyos, ang kanyang mga salita. Amen? Kagaya ni Haring David, no, sa kabila ng kanyang mga katagumpayan, ganun pa rin ang kanya pong humbleness. Ang sabi niya sa Psalm chapter 19 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, magiging gabay mo ito on how to discern God's will. And number 3, or letter C, no, makikita din natin na meron tayong mga spiritual leaders, pastors, elders. They are also another reliable method we can use to discern God's will. No, maigi na po yung meron tayong makukonsultahan, no, mapagtatanungan. Ano po ba itong kailangan kong hakbangin? Ano po ba ito kailangan kong didesisyonan? Tulungan niyo po ako. No, ganun po natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Dahil pagka ganun po ang ating attitude, naghahanap po tayo ng mga consultation or naghahanap po tayo ng mga answers, ano po, maigi po tayo magtanong doon sa ating mga nakakatanda sa atin, lalong-lalo na sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Dahil doon, bibigyan ka ng guidance, ano po, bibigyan ka ng mga options, but that options will surely enlighten you. Hindi magbibigay ng confusion sa hakbang na iyong gagawin. No? Kagaya ng Proverbs chapter 11 verse 14, ang sabi doon, where there is no guidance, a people falls, but in abundance of counselors, there is safety. So, panghawakan po natin yan, mga totohanan, mga kapatid. At dadako na po tayo sa huling point ng ating pinag-uusapan, ang knock. No? Ask, seek, and knock. So, bubuksan ka pag ikay kakatok. Amen? Pero pagka hindi ka kakatok, wala pong magbubukas sa iyo. Kagaya nga sa Revelation chapter 3, no? Behold, I am standing at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, no, pasok ako, sasalo kami, magkasalo kami, kakain kami magkasalo. Amen? So, ganun po ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. This is considered as intercessory prayer. No? Ibig sabihin, pagka mahal mo yung isang tao, mas maipapadama mo yung pagmamahal mo sa kanya sa pamamagitan po ng pagpapanalangin. No? Dinudulog mo siya sa panalangin. Yes, it's hard to pray for those who yung nagpe-persecute sa'yo, yung kinukutya ka, inaasar ka. Pero wag mong gawin na scapegoat ang mga dahilan na yan dahil alam na ng Diyos yan. Mas maigi na bigyan natin ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, hindi lamang doon sa mga mahal natin sa buhay, kundi pati na doon sa mga hindi nakakaunawa sa ating mga ginagawa. Amen? So letter A, kung papansinin natin si Jesus Christ, no,
Jesus spent his in prayer na nakabase doon sa mga pangailangan sa iba. No, madalas siyang nanalangin, pero ito ay para sa maipadama niya o maipaabot niya doon sa ating Diyos Ama ang pangailangan or pagsama ng Diyos para sa kanyang mga pinapanalangin. Ano po? Ang sabi doon sa 1 Samuel chapter 12 verse 23 na pagka hindi mo ipinapanalangin or failure to intercede for our brethren is a sin in the eyes of the Lord. Hindi po ako may sabi niyan. Sabi po yan doon sa 1 Samuel chapter 12 verse 23. No? Sabi doon, moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you, and I will instruct you in the good and the right way. So the Bible also urges us to pray for our leaders. Amen? So that God will give them the wisdom they need to lead. Kailangan po ng mga leaders natin na maipanalangin para ang gabay, ang karunungan ay sa kanila para sa kanila pong paglilid sa atin. Ano po? Ang sabi doon sa 1 Timothy chapter 1 chapter 2 verses 1 to 2. Ano po? Samahan niyo po ako. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings, no, and all who are in the high position, that we may lead the peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. So kailangan po natin may panalangin ang ating mga leaders, hindi lamang sa ating simbahan, ano po, sa lahat ng mga leaders, sa lahat ng mga tagapanguna ng ating bahay o bayan ng Diyos, ano po, ipanalangin po natin. Ipanalangin din po natin, huwag tayong manghinawa, ipanalangin ang ating pong namumuno sa bansang ito, ano po, dahil alam po natin na talagang ang gabay ng ating Diyos ang kailangan, higit na kailangan ng ating presidente, ano po, ng ating mga leaders, yung mga senators natin, yung mga congressman, mayors, all the public officials, ano po, kahit yung mga nasa judiciary po, para magiging pantay ang kanila pong pagbigay or pagbibigay ng hatol sa mga nasasakupan nila, ano po. So, when we intercede, when we pray, we express our concern to God about the interests of others. Amen? Not just our own interest. So, kagaya ng pattern or ng example na pinapakita ng ating Panginoong Jesus, no? Nanalangin siya para sa kapakanan ng kanyang mga disipulo o mga naniniwala sa kanya. So, in the same way, ganun din po ang gawin natin nang sa ganun ay makita na tayo ay tagasunod nga po ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Gaya ng sinabi sa Philippians chapter 2 verse 4, let each of you look not only to his own interest, but also to the interests of others. Amen? And letter B, when we intercede, we delay
God's wrath and expedite His deliverance. Matatagpuan po yan sa Genesis chapter 18 verses 23 to 33. No? Mamaya basahin nyo po yan. Maganda din pong mapaalalahanan tayo dyan kung paano gumagalaw ang ating Diyos Ama kung tayo po ay nanalangin para sa nasasakupan natin, sa mga pamilya natin, sa mga kaibigan natin, no? Nagkakaroon po ng delay of wrath, of God's wrath, and expedite His deliverance, no? Napapadali po ang kanya pong pamagitan para sa atin. Ano po? Pangatlo po, letter C, doon po sa ating important points. Ano po? Una, kung titingnan natin, important points, when we intercede, we express our concern to God about the interests of others, not just our own interests. And letter B, when we intercede, we delay God's wrath and expedite His deliverance. And letter C, when we intercede, we actually pray according to the desire of God's heart. Amen? Base doon sa talata na binigay ko po sa inyo mamaya, or babasahin niyo po mamaya, ano po. Genesis chapter 18, sa verse 32, ang sabi doon, Then he said, Oh, let not the Lord be angry, and I will speak again, but this once. Suppose 10 are found there, he answered. For the sake of 10, I will not destroy. So, itong talatang ito po, kung babasahin po natin yung mga talata na binigay ko sa inyo kanina, Genesis chapter 18 verses 23 to 33, magmula doon sa 50 na katao na magiging matuwid, sabi ni Abraham, Lord, kung merong 50 na magiging matuwid, manumbalik sa iyo, gugunawin mo ba ang iyong bayan? Magmula doon sa 50, umabot na sa 10 na nga lang dito sa 32 eh. If sabi dito sa suppose 10 are found there. So umabot sa 10 yung pakisuyo ni Abraham na wag naman sanang gunawin mo, Lord, ang bayan mo. Ang sabi ni Lord, yes, for the sake of 10, I will not destroy. So makikita natin dito ang attitude ni Abraham na namagitan sa kanyang mga nasasakupan. Ano po? Ganon din po ang ine-expect ni Lord sa atin bilang Kristiyano doon sa pagdulog natin sa Kanya. Na wag lang puro sa atin. Wag lang puro sa'yo, puro akin. Ano po? Gawin din po natin, isama natin sa panalangin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Glory to God. By the way, gusto ko po magpasalamat sa Panginoon. Ano po? Dahil last May 28, birthday po ng aming panganay, kapatid. Ano po? Binigyan po tayo ng pagkakataon na in front doon sa mga nandun sa birthday party ng aking kapatid. Nandun yung mother ko, nandun lahat, mga pinsan ko, mga pamangkin. Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng tapang na ma-share sa kanila ang mabuting balita. Ano po? Kaya glory to God. Gusto ko pong talagang tuwang-tuwa po ako sa mga araw na yun. Hanggang ngayon po talagang pasasalamat ko sa Lord dahil alam ko
hindi po mawawala ang mga salita na narinig po nila. Maaring hindi pa sa ngayon, pero alam ko pagka meron pong naitanim, no, meron po tayong aanihin. And hindi man sa akin ang pag-aani, alam ko meron at meron darating na lingkod ng Diyos para sila ay aanihin. At talagang excited po ako sa gagawin ni Lord sa aming mga buhay. Alam ko hindi po mawawalan ng saysay ang lahat ng yun. At I will entrust, gaya po ng atin pong pinag-usapan, I will entrust everything to Him na makapangyayari sa lahat. No, lalong-lalo na sa desire ko na makasama ko ang aking buong pamilya sa pananampalatayang ito. Kaya si Lord na po ang bahala sa lahat ng desire kong ito. Alam ko darating ang oras at panahon. So, kayo mga kapatid, sa atin lahat, hamon ito. Gusto ko pong hamunin kayo sa ating pagtatapos. No? I urge you to spend time with God. Gawin po natin. I-apply po natin ang mga bagay na napag-usapan po natin. No? Talk to Him sincerely and honestly. Cast all your cares on Him. Dahil yan ang gusto ng Lord. Tayo ay tudulog, lalapit sa Kanya ng buong puso. Walang halong imbabaw. Then find out what He wants to do and follow His lead. No? As He lead us, patuloy po tayong magpasakop sa Kanya. Amen? Tayo po ay patuloy na pagpalain ng Diyos. No? Naway patuloy po kayo na paalalahanan sa atin pong napag-usapan. At muli, iwan ko po sa inyo ang isang gabing mapagpalang gabi kasama ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa, sa bawat tahanan ng buhay para kay Jesus at para sa bawat pamilya natin. Ano po? Naway patuloy po tayong katagpuin ng ating Diyos. At tayo po'y dudulog na sa panalangin. Sige po. Close our eyes and let us pray. Amen. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Muli kami po'y nagpapasalamat sa mensahe na patuloy ay narinig namin, Panginoon. Naway patuloy bukas ito na makapasok hindi lamang sa aming tainga, Panginoon, kundi Lord, dito sa aming mga puso, Panginoon, nang sa ganun, Lord, may apply po namin ito sa aming mga buhay, O Diyos. At Lord, sa pagkakataon pong ito, muli po namin pinagkakaisahan sa panalangin ang bawat pamilya ng buhay para kay Jesus, O God. Patuloy mong pagpalain, patuloy mong pakaabutin. Anuman po, Lord, ang kinakaharap ng amin po mga kapatid. Ang bawat isa, Panginoon, Lord, alam po namin na ang pagsama mo ang higit namin na kailangan, Panginoon, sa mga oras pong ito, Panginoon. Ang iyo pong pag-iingat, ang iyo pong, Panginoon, Lord, patnubay sa amin, Panginoon. Maging, Lord, sa amin pong bahay-sambahan, Panginoon, pagpalain nyo rin po, O Diyos, lalong-lalo na, Panginoon, ang aming pong tagapanguna, Panginoon. Maraming salamat dahil sa buhay ni Pastor Caleb, Panginoon, ay patuloy mo na naging kasangkapan upang i-lead, Panginoon, Lord, ang bahay-sambahan pong ito, Panginoon. At Lord, kami mga nasasakupan niya, O Diyos, patuloy na give us the submissive heart, Panginoon, na patuloy, hindi lang submissive, Panginoon, kundi Lord, supportive, Panginoon, sa Kanya, Panginoon, at maging matagumpay ang gawain mo, Panginoon. At naway patuloy na ang iyo pong patnubay at gabay ay patuloy na
iparanas mo po sa kanya, O Diyos. Sa anuman pong plano, vision mo, Panginoon, naway patuloy na makita din niya ito, Panginoon, ang kanya pong ministry, O God, ang kanya pong puso, patuloy mong bakuran, ang kanya pong buhay, patuloy mo, Lord, na bakuran ng iyo pong banal na dugo, O Diyos. Patuloy na maging kasangkapan mo ang amin pong pastor na ito, Panginoon, para, Lord, sa ikalalaganap, Panginoon, ng iyo pong salita, Panginoon. Hindi lamang dito, Panginoon, Lord, sa Bulacan, kundi, Lord, magiging hakbang ito, Panginoon, upang, Lord, patuloy na ma-saturate, Panginoon, ang buong Pilipinas hanggang, Lord, sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, maging, Lord, ang amin pong bahay, ang amin pong bansa, Panginoon, sa mga oras pong ito. Lord, maraming salamat dahil for almost 3 months na, Panginoon, patuloy na nakakaranas ng iyo pong biyaya ang bayan mo, Panginoon, Lord. Naway patuloy na samahan niyo po ang amin pong presidente na si Rodrigo Duterte, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na biyayaan ng karunungan, kasama, Panginoon, Lord, ang IATF, Panginoon, upang magsasagawa, Panginoon, Lord, ng patuloy na investigasyon, ng patuloy, Lord, na mga paghahagilap, Panginoon, ng gamot, Panginoon, Lord, sa pandemic na ito, na Panginoon, ng virus na ito, Panginoon. At patuloy na ang amin pong dalangin na kami, Panginoon, bilang mga anak mo, Lord, sa bayan pong ito, ng bansang Pilipinas, ugat. Gaya, Panginoon, ni Abraham, Panginoon, ay amin pong gawin ang nararapat, Panginoon, na idulog sa panalangin ang bayang ito dahil alam po namin na ikaw lamang, Panginoon, ang magiging katugunan sa lahat ng ito, Panginoon. Yes, Lord, we inaasam po namin na magkaroon na po ng vaccine, Panginoon, ang COVID-19 virus. But Lord, ikaw pa rin po, Panginoon, amin pong lubos na pinagkakatiwalaan at tinalalagak po namin lahat po ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, bilang mga anak mo, Panginoon, na siyang magiging tugon sa lahat ng ito, Panginoon. Gamitin mo anuman pong knowledge, Panginoon, ng aming mga doctors, ng aming mga frontliners, O God, mga nurses, Panginoon, Lord, ang mga lahat na mga tumutulong nito, Panginoon, Lord, upang patuloy na ma-flattened ang curve, Panginoon, ng data, Panginoon, ng aming pong kinakaharap na pandemya na ito, Panginoon, Lord. Dalangin po namin, O Diyos, naway patuloy mo, Panginoon, Lord, na samahan sila, biyayaan, Lord. Ilayo mo po sila sa anuman pong virus na ito, Panginoon. Magkahawaan po sila, Panginoon, at patuloy na sinasawata namin ang lahat ng ito, Panginoon, na may pananampalataya, O Diyos, na sa darating pong mga araw, magkakaroon na po, Panginoon, ito, Panginoon, Lord, na continue na easing up, Panginoon, sa amin pong kinakaharap ngayon, Panginoon. Alam po namin na sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami, Panginoon, ay gagaling, O Diyos. Maraming salamat po muli, Panginoon. Sa iyo na lamang po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen at amen. Hallelujah. Glory to God.